So, ito na nga ang $150i. So, alam naman natin kung ano ang $150i. Load more, ride more, explore more. So, pwede siya sa business, pwede rin ipang long ride. Alright. So, tignan natin yung specifications niya, guys. Single overhead cam, 4-stroke, 2 valves, single cylinder, air-cooled, fuel injection, 150.1cc. Max horsepower niya is 8.5 kilowatts, dash 7,000 RPM. Max torque is 12.8 Newton meter, dash 5,500 RPM. So, saktuhan lang yung kanyang takbo. Alright, tignan natin yung wet weight. So, wet weight niya is 125 kilogram. Seat height is 745 mm. So, napaka-friendly user nito sa mga maliliit na tao. No? Kung 5 lot ka, abot mo to. Alright. So, yung fuel tank capacity niya is 8 liters. So, napakalaki ng tanke niya rin. No? Malayo-layo ang mararating mo dyan. Plus, napakatipid pa sa gas. So, yung front suspension is telescopic. Yung rear suspension naman is double swing. Ayan, dalawa yung suspension niya. Yan yung maganda dyan. Tsaka yung front wheel size, 90 by 90, dash R12. Ibig sabihin, 12 inch siya. Okay? Rear wheel size naman is 100 by 90, dash R10. So, ibig sabihin ng R10 is 10 inches yung size ng kanyang max. Alright? Front brake system is disc. May nakausap akong staff doon sa KTM Techno Hub na yung front disc breakdown ng $150i ay ABS na siya. Meron siyang anti-lock braking system. Ang kagandahan pa ng ABS ni $150i, mas advanced daw yung technology na ginamit. Kumbaga yung response ng ABS is napakabilis. Yun yung explanation sa akin. Okay? So yung rear brake system niya naman is drum brake. Alright. So tignan natin yung headlight niya. Ayan yung headlight. Dual LED headlights. Automotive Class D headlights. So, LED light tayo dyan, guys. Tignan nyo ito yung dual headlights na yan. Kamukha niya si tawag dito, si Wall-E. Alam niyo ba yung panood na Wall-E? Yun yung vibe niya sa akin. Pag nakikita ko tong motor niya, itong motor na to, yung harap niya, mukha siyang si Wall-E. Tapos yung signal light niya is LED light na rin yan, guys. Okay? Right, dito naman tayo sa kanyang switch. Meron siyang hazard built-in. Right, built-in na hazard. Tapos meron siyang kill switch. Yan yung pula na yan. Tapos sa kabila naman is merong signal light, right, left, busina, high beam, low beam. Tapos yung sa preno niya, meron siyang built-in na handbrake. Alright, meron siyang handbrake. Yan. So ito yung yung footrest niya, passenger footrest. Tapos yung fairings niya matibay, quality. Ayan, napaka-quality ng gawa ng Kymco, no? Thumbs up tayo dyan. Tapos ito yung harap niya. Yan, pwede nyong lagyan ng accessories yan kung sakali, no? May nabibili naman. Pakalupit ng itsura, no? Lalo kapag malayo, no? Mukha talaga siyang si Wall-E, Wall-E na Wall-E. Tapos dito tayo sa kanyang gulay board. Ayan, yung pinaka-favorite ko. Napakaluwag, sinukat ko pa ng kamay yan, ang luwag ng gulay board niya, marami kang pwedeng ilagay dito. Ayan, sobrang luwag ng footboard niya. Okay, pakalupit, men. Hindi ko alam kung ano to, baka dito na yung battery niya. Kasi ito naman yung upuan niya, napakalambot, guys. Ayan, lalong lalo na yun sa driver. Ayan, safe na safe ang crown jewels natin dito, mga boys. Ang lambot ng upuan niya, promise. Mas malambot pa sa KRB. Sa likod naman, medyo matigas-tigas na siya. Ayan, medyo mahihirapan yung passenger dito kapag malayuan. Sasakit yung puwet niya. So, ito naman yung U-box niya, Ayan, syempre, hindi kasya ang full face tsaka face dyan, Pero malalim. Ayan, maluwag din. Hindi ko alam kung ilang liters tong box niya, Pero medyo maluwag din siya. Lang, di kasya ang full face tsaka half face. Alright? So, dito tayo sa pangalawang favorite ko. Ayan. So, ito na nga yun, yung pinagmamalaki ni $150. Pwede mong gawing backrest, ang galing. Tapos, pwede kang maglagay ng luggage dyan, diba? Na-move yan, mga pre. Pipindutin nyo lang yun. Bale, ang
maximum na pwedeng ikarga dito is 40 kg. Okay? Yun na yung pinaka-maximum niya. Kung dadagdagan nyo, ewan ko na lang, kaya niya pa siguro yan, mga 100 kilos, kayo bahala. Pag bubuksan nyo pala tong likod, ayan, pag i-open nyo, kailangan nyo pindutin yung bilog na yun, ha. Yan. Once na naibaba nyo na yan, maglalak na yan. Pag tinaas nyo naman, maglalak din yan. Hindi siya yung kusang bababa. Kailangan manual nyo siyang pipindutin. Alright. So, tingnan natin yung side view. Napakalupit o pogi, oh. Thumbs up tayo dyan. Alright. Dito sa handlebar niya, pwede ka palang maglagay ng accessory tulad ng additional handlebar. Ayan, yung tinatanggal ko na yan. Pwede ka maglagay ng additional handlebar or kung ano mga accessory ang pwede mong ilagay dyan tulad ng cellphone holder, bottle holder. Ikaw nang bahala. Magkabilaan yan. Ayan, ang galing, diba? So, hindi mo na kailangang i-clamp yan sa kanyang mismong handlebar. Meron na siyang built-in. Okay, napakalupit. Tapos yung handling niya, napakagaan. Ayan, pwede dito sa bangkingan. Ayan, ang gano. Galing ng pagkagawa dito, guys. Naked handlebar pa siya. Sheesh, palupit. So, yung logo niya dito, na $150. Hindi siya yung 3D, no? Sticker lang yan, guys. Yan naman yung taillight niya, laki, oh. So, LED light din yan, guys. LED light. Alright. So, yan ang itsura ng $150. So, yung footrest niya, same lang din sa KRB 180. So, yung fairings niya, guys, is napakatibay. Ayan. Premium talaga yung pagkakagawa. Tsaka, meron siyang air vent sa makina niya para papasok dyan yung hangin. Nga pala, guys, hindi pala ito liquid cooled, no? Air cooled lang siya. Alright. Pero pwede pa rin naman pang long ride. Okay. Okay pa rin naman yan kahit air cooled. Yung MIUI ko nga air cooled pero pinang-long ride ko, hindi naman umiinit yung makina. Diba? Kung naka kung naka liquid cool pa to, di tataas na naman ang presyo nito, guys. Diba? So, guys, may available din palang accessories si $150i. So, ang mga pwede nyong ilagay na accessories kay $150i ay front rack, lens goggles, multifunctional rear body storage rack, multifunctional front side storage rack, tsaka anti-slip step mat. Ayan, available yan sa kanilang shop. So, nandyan na yung price, check nyo na lang. Alright, so ang available colors naman is chocolate green, pearly white, and flat black. Ayan, tatlong available na color kay $150i. So, ang SRP nito is 127,800 peso. Alright. So, sa halagang 127,800, meron ka ng $150. Napakasulit na nito, guys. Okay na okay yan sa presyo niya, no? Bukod sa pwede nyo pang business, pwede nyo pang long ride, pwede nyo pang camping. Marami pa kayong mailalagay. Diba? Napakasulit. So, ano pang inaantay mo? Ito na ang pagkakataon mo para maglabas ng ganitong motor. Tapos, ang dami nyong pagpipilian na panlaban sa kanser ng lipunan. So, ano pang inaantay mo? Imbis na magmukmuk ka dyan, bumili ka na ng $150. Sulit na sulit to, guys. So, dito na nagtatapos ang aking vlog. Don't forget to subscribe to my channel. Maraming salamat. First time ko mag-review ng ganito. Pero, sana nagustuhan nyo. Alright. Ciao!